Isang palatandaan ko mga kaibigan na healthy yung tubig na ito dahil may mga nakikita akong mga tilapia. Isa na namang moto camping adventure ang ating matutunghayan. Tara at samahan akong tumawid ng hanging bridge, dumaan sa makikitid, matatarik at malalambot na klase ng kalsada. Makakayanan nga ba natin ang mag-overnight sa moto camping na ito ng mag-isa sa gitna ng malagubat na camping site? Halika at samahan mo ako sa aking kwento ng solo moto camping dito sa Itugon, Benguet. Bukal nyo na kasi kamay. Nais kitang batiin na Merry Christmas. Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ito na naman tayo sa isang moto camping adventure na gaganapin natin dito mismo sa Barangay Dalupirip, Itugon, Benguet. At ang ating pupuntahan ay yan lang mismo sa baba. At galing pa ako ng Pangasinan, dito na ako dumaan sa San Nicolas. So makakasama natin, nakakatagpuin pa lang natin doon sa ating camping site ay si Biyahero, Direk Gino at saka si MJS Adventure. So dyan lang naman tayo pupunta, pababa lang tayo ng pababa kasi Dalupirip naman na yan. Actually Dalupirip itong ating kinalalagyan ngayon. Maraming sityo kasi ang Dalupirip. Merong sityo Uling, sityo Bantik, sityo Lawiken na mga nadaanan na natin. At alam nyo naman na kung gaano kahirap ang adventure dito. Di na ako nag video kasi meron naman na tayong vlog dyan sa mga nakaraan nating adventures. Balikan nyo na lang, lalo na yung the toughest route to Baguio City via this way from San Nicolas to Itugon, Benguet. Pababa lang tayo ng pababa dito. Medyo mahirap ang downhill nito mga kaibigan. Dito pala sa right side natin ay ang Mount Pikingan. At there will be a time sana na mangyari, no, na makapag-hiking tayo dyan at makapag-camping sa taas, kasi gusto ko rin na madayo yung Mount Pikingan dahil maliban sa ito ay hindi gaanong pinupunta ng tao at wala na gaanong nag-hiking dyan, ay tanaw ang Pangasinan daw dyan. Kaya gusto ko na maakit natin someday. At sa likod naman yan, matatanaw din naman natin yung Felix Mines na at saka yung San Roque Dam. Pagka sinagad mo talaga sa pag-akyat yan mga kaibigan. Buti at umayos-ayos na itong daan na ito. Yung mga last na pagdaan natin dito, grabe, halos hindi stable yung mga bato. Dahan-dahan lang tayo sa pagbabanat para maagang-maaga pa naman, alas 12 pa lang. Ewan ko lang kung nandyan na sila direct, kasi sabi nung nagka-chat kausap kami 11 or 12 nandyan na raw sila. Malapit naman na, dyan lang sa baba Itanong na tanong nga natin yung sa baba. Yan. Yung lokal dito ay sa sobrang tarik talaga, buwababa yung pasahero nila. Kaya sa akin, sa pagbalik ko dito, ewan ko lang kung anong mangyayari. Pero kayang-kaya naman ito ng dito hirap dito. Kayang-kaya ito ng Suzuki natin. Yeah. Hirap pag loose yung bato.
At ito na nga tayo. Malapit lang tayo sa venue natin. Last na hanging bridge na ito mga kapatid. Malawak itong hanging bridge na ito. Bali dito na tayo sa ano, meeting place sana namin. Tinag na location ni Direk Gino, kaso parang walang bakas ng Direk Gino dito As of anong oras na ba? 2:04 in the afternoon. Hindi kita. At andito na tayo sa mismong location na sinend sa akin ni Direk. Yan. Kaso wala naman sila. Nag-scout na ako doon. Umabante ako ng mga 2 kilometers. Wala. Siyempre di ko rin naman nadaanan. So ngayon ay i-scout ko sila ng drone. Baka sakaling nasa paligid na. Kasi nabanggit kasi ni Direk na 11 or 12 nandito na sila sa location na sinend niya. Kaso wala naman sila mismo dito. So yan oh, andyan tayo sa mismong location, coordinate na sinend sa akin ni Direk. Asa na lang ako sa tinatawag natin benefit of the doubt. Baka naman nahuli lang sila. So yan yung magiging pwesto natin. Dahil papunta rito ang hangin, ang forma ng ating tarp ay pabulusok doon. Then dito, itong part na ito ang magiging open area natin. At doon tayo sa ilalim paglagay ng tent. Tulad nga ng nabanggit ko kanina mga kaibigan, ipaubaya na lang natin kay benefit of the doubt na baka naman sila ay nahuli lang or sila ay na-delay lang. Kaya aasa pa rin tayo na darating sila. Pero kung hindi, solo natin tong area. Solo camping na lang. Pero feeling ko darating sila eh. Bali mabilis ang setup lang tayo ng ating tent habang naghihintay tayo sa kanila. At mamaya maya unti pagka makapag set up na tayo ng tent natin at saka or makapag set up na tayo ng tarp ay maliligo tayo sa batis. Ayan, bali may na-encounter tayong lokal. Maganda dahil ano, alam nila na nandito tayo. Maliban sa nabanggit na natin sa mga nadaanan nating tao dyan, at saka yung mga kakilala, meron pa rin akong kakilala na salubong natin dyan sa mga nadaanan natin. At sabi ko, dito tayo sa ano, Sitio Lobo, mag camping lang, moto camping. Good thing dahil may mga kahoy tayo makukuha dito, mga patay na pwede nating pakinabangan. May napansin tayong mga kahoy dito na pwedeng pakinabangan. Siguro may nagkahoy dito at may mga naiwang kukunti ay pakinabangan natin. Gagawa lang tayo ulit ng 3 na poste para sa pagsasaingan natin paglalagyan ng kaldero.
At dala natin ulit ang ating pangmalakasang itak. May pang-itak ka na ng kahoy, may pang-itak ka pa sa kalaban. Dalawa yung ating pang self-defense. Gawin natin sangkalan, upuan. Ayos, mayroong nyug. Walang tunog, pero try nating balatan. Iuwi ko kapag ano, pwede pa siya. Sayang, mukhang di na sila darating ni Derek. Baka nag change of plan sila, ibang ruta. Kaya mo na. O baka mali yung naibigay sa akin na location, pero hindi eh. Binanggit pa ni Direk na ano eh, unahan daw, malapit daw sa ano, hanging bridge. Eh malapit lang ako sa hanging bridge dito. Unti-unti na tayo nasasanay mga kaibigan na ang ating saingan ay ganito na. Gagamit tayo ng pamoste. Yan. Hindi na yung bato. Hanggat maaari iwasan na natin ang bato. Yun oh. Inuna na natin i-set up itong tent para matansya natin yung tarp. Ayan ang itsura ng ating tent at tarp. At ngayon pwede na nating i-safety ang ating mga gamit sa loob. Wow. Umbok doon pero damo lang yan. Yan lang yung dala-dala kong
higaan mga kapatid. Solve na ako dyan. Hindi tinatagos ng lamig. Alright, ngayon naman tayo makapagre-relax na dahil tapos na ang ating ginawang setup at magsiga na tayo. Agahan na natin magsaing at nang maaga tayo makapagpahinga, makapag-relax tayo ng maaga. Tayo ay magsindi nang makapagtaboy tayo ng mga insekto na nangagat-kagat. Aliko, nasa bandang gilid lang tayo ng daan mga kaibigan, pero tago ito para hindi tayo nakaka-distract sa mga dumadaan. Magtataka kasi ang mga yan eh. Kaya tumatago tayo ng bahagya nang sa gayon hindi tayo makaka-distract sa mga dumadaan. Magtataka kasi sila. Mga kaibigan, para maging kumpleto ang experience natin sa camping na ito ay maliligo muna tayo. Parang mas trip kong maligo rito sa dahil daanan kasi dinadaanan ng sasakyan. So ayoko dun sa baba, dito tayo sa bandang taas. Sarap ng tubig ang linaw. Uy, lamig, lumulumot pa. Ayoko dun sa Ambay 1 River, Agno River kasi syempre sa itaas niyan ay puro minahan. Alam mo na, delikado, baka may mga mercury So dito tayo, medyo malalim naman siya, kaya pwede dito. Isang palatandaan ko mga kaibigan na healthy yung tubig na ito dahil may mga nakikita akong mga tilapia. Ibig sabihin, goods ang tubig na ito. Hindi siya kontaminado ng chemical. Unlike pagka Agno River, greenish, parang dihado ako Kaya sa Agno River talagang, sa bagay, yan daw ang pinakamalinis na ilog mahabang ilog na malinis sa buong Pilipinas. Pero siyempre mahirap na may mga residue dyan sa mga minahan sa taas. Sarap ng lamig, tanggal yung amoy usok. Sayang wala sila Brother Gino, wala stick. Nasaan na kaya sila?
Niyaya lang ako actually ni Brother Gino, ni Direk Gino, kaso wala naman kayo. Nasaan na kayo, bro? Tingnan nyo naman yung sa likod, napakaganda. Yan po ay ang likod ho niyan hanggang dun sa Felix Mines. Marami pa yan mga kabundukan. Ito naman, likod lang din ito, Agno River. Kasi liliko lang yung tubig pa ganyan eh. Andyan lang yung Agno River sa kabila. Tara at makapagsaing na at maaga tayong makakain ngayon. Maaga tayong matulog. Dahil nauwi sa solo moto camping ito eh. Sa mga curious pala at nagtatanong kung ano yung drone na ginagamit ko, sa mga vlogs ko mga kaibigan, mula nung nagdagat tayo sa Agno hanggang ngayon, yung mga videos na yan, lahat ng mga drone shots yan, ang gamit ko ito na Potensic. Ewan ko kung bakit gusto ko siyang gamitin, kahit na actually pang ano naman to eh, pang beginner. Maganda siya sa pang beginner, pero pang experience ka na, lalo sa mga ginagawa namin, yung mga shots minsan na flyby gamit ang drone, medyo mahirap gamitin itong Potensic. Pero kahit ganon, still ito pa rin ang ginagamit ko, itong Potensic. Sa mga curious lang, no, kasi may mga nagko-comment din at nagtatanong kung ano yung drone na ginagamit ko. So 3 consecutive videos previously, ito ang gamit natin hanggang sa ito, pang-apat na ito. Ayan. At kung curious kayo sa price nito mga kaibigan, itong Potensic Atom 3-axis gimbal, 4K resolution, 30 fps, ay nasa pin comment yung link nito kung curious kayo sa price nito, sa combo at saka standard. Alas 5 na, mag-alas 6 na mga kaibigan, wala pa rin sila Brother Gino. May mga dala pa naman ako ditong medyo marami yung dala kong Shanghai, kasi nga alam ko may mga kasama tayo. At itong mga lemon, gusto kasi ni Brother Gino na matikman ulit tong mga lemon natin. Meron ako dito, malapit na nga masira ito, 5. Iuwi ko na lang siya, isa lang gagamitin ko dito eh. Yung 4 iuwi na lang natin. Yan, sayang, para kung sakali na magkita kami ni Brother Gino after days, ay maibot ko sa kanya yung isa lang naman para sa kanya dyan eh. Kasi supposedly kasama si Melvin, 5 kami lahat, so tag-iisa kaming lahat, si MGS Adventure, si Biyahero, Vin Motor at saka si Direk Gino. Kaso wala sila, kaya okay lang, yun talaga. Hindi kami nagkatagpo, hindi rin kami magkaroon ng communication dahil walang signal dito, dead spot. Ang ating ulamin pala ngayon mga kaibigan ay Shanghai, at isasawsaw ko siya sa tuyo with lemon na mayroong sili. Dahil kunti lang naman ang ating sasaingin, ito nang gagamitin ko, yung ating stainless na lutuan. Kaso medyo mabibigla ang ating kanin dyan, kaya dapat mahina lang yung apoy natin, no? Maano yung ating kahoy, masiga. Ito yung tuyo eh.
habang tayo ay nagsasayang mga kaibigan, ay gagawa na tayo nitong sausawan ng Shanghai natin with loaded na sili, dahil di tayo nakapagsili last time. Sibuyas and lemon, toyo, sili. Ito yung dala kong sili mga kapatid. Ayan, loaded na loaded yan. Gusto ko talaga ng masili mga kaibigan. Unahin na natin ang sili. Para solid na solid yung anghang. Isang sili at saka maraming sili, pare-parehas lang ang anghang niyan. Kaso ang kaibahan pag marami, nagpo-prolong yung sili, ay yung anghang. Ikagay nung isa lang pag naubos mo na wala nang kagat. Sa akin dahil siguro manhid na tayo sa sa anghang. Ang gusto ko kasi dito mga kapatid ay yung aroma niya, ang bango, lalo itong labuyo. Yan sarap. Ewan ko kung ako lang ang na-addict talaga sa ganito. Namana ko to sa aking ama. Napakahilig sa sili. Halos namamanhid na ang lalamunan sa kakasili. Gusto ko kasi talaga yung aroma ng sili mga kapatid. Tapos sibuyas. Kung familiar kayo sa amoy ng native na lemon, tapos amoy ng sili at sibuyas, ay sarap. Parang yung kilawin. Ayan na mga kapatid, amoy pa lang sibuyas, lemon, tapos konting toyo. Sarap talaga niyan. Kahit yan lang ulam na yan sa akin Dahil ang ating kanin ay luto na, sana hindi sunog. Ayan, solid yan. Ay paglulutuan natin tong takip niya. Magpiprito tayo ng Shanghai. Ayan, wala yung mga kasama natin na aabutan ko sana. Wala si Melvin. Robot yung kamay. Sabi ng pastor ko, pag hinawakan mo raw ang kumukulong mantika, okay lang daw. Kaya daw. Hindi ko kaya Ayan na mga kaibigan, atin na itong hahanguin. Napakainit, di na kaya ng aking kamay. Madisgrasya pa yung mukha natin ito. Alastik na yan. Aray ko. Gawa tayo ng chopstick. Ito ipil. See? Puyo pa ngayon. Anong init-init? Anong walang kutsara? Ay, pambihira na yan. Nakasama kasi ng apoy. Alastig na yan. Malakas ang apoy. Ay, ang hirap boy. Anong problema pag hindi sanay sa sangyup
Puro raw kasi yung nalalaman eh. Ayan, pati ay ayaw mo ah. Dahil maaga tayong nakapag-ready, ay maaga rin tayong kakain para maaga tayong makapagpahinga. Maambon na mga kaibigan. Ulanin pa yata tayo. Kulang sa tuyo. Siya pala mga kaibigan, hihingi ako sa inyo ng feedback kung kumusta yung video natin ngayon, kasi nag-iba ako ng setting. Nag-iba ako ng setting sa ating camera kung ano ang magiging resulta. Kasi kung napapansin nyo sa naunang mga videos natin, medyo ano siya eh, yung parang yellowish, may pagka yellowish. Ngayon ay nag-adjust tayo ulit. Bigyan nyo ako ng feedback. Kung ano yung feedback ninyo, yun ang i-comment ninyo at pagpapakita na tinapos mo ang video na ito. Pag nagbigay ka ng feedback tungkol sa ating video, kung kumusta ang quality nito, ibig sabihin nun, tinapos mo yung video. Yun yung ating statistics ngayon na gagawin. Para malaman natin yung statistics pala, yun yung gagawin natin na pag-comment. Yung feedback mo about the quality of this video. At syempre, pag nag-comment ka, favor, pa-like po ng video natin. Kung nag-enjoy ka sa adventure, nag-enjoy ka sa pinaggagawa ko dito, pa-like na lang po. Sarap talaga. Sarap yung kinakain mo tapos may anghang. Yung sinasaktan ka na pero gusto mo pa rin. Ganun yung feeling ng kumakain ng napakaanghang. Mas nauna pa yatang maubos yung mga sili ah. Maraming salamat pala sa mga super thanks sender. Grabe, napaka consistent na nung iba. Alam niyo mga kapatid, dito sa YouTube natin, mas malaki yung aking nakukuha dun sa mga nagbibigay ng super thanks. Kaya maraming salamat po. Pagdating naman sa revenue, medyo mababa pa eh. Dahil ito nga, bata pa yung channel natin. At medyo mababa lang yung views natin. Pero I'm trying hard mga kaibigan, na maging okay yung content natin. At di naman tayo nagmamadali eh. Mas masarap kainin, mas masarap damhin yung isang bagay na pinaghirapan mo kaysa doon sa, alam mo na, yung walang kahirap-hirap. Parang ito, sarap. Kaya pag nanood kayo, pag may, alam nyo na, ads, ay panoorin nyo naman kahit 30 seconds lang, para naman umangat tayo sa ating pinaggagawa dito sa YouTube.
bago tayo matulog mga kaibigan ay magkakape tayo. I mean magmamaylo. Yan ang pang-antok ko eh. Ang oras natin ay 9:17. So katapos ating magmilo ay tutulog na rin tayo. So habang hindi tayo makatulog pa ay balatan ko tong nakita kong niyog kanina. Hindi siya walang tunog eh, pero malay mo okay siya. Ako pala ay nagpapasalamat sa mga super thanks sender. Unang-una si Bisaya TV. Thank you sa iyo, kaibigan. Bisaya siya eh. Salamat sa tanang mga Bisaya nga nananaw sa akong video. Daghang salamat mga amigo. Goods naman siya oh. Kay Maricoy Betchay from Hong Kong na nagbibigay na rin ng super thanks sa atin. Actually karamihan sa mga nanonood sa ating video ay mga solid watcher din at supporter ni Direct Gino. Maraming salamat sa inyo at kinoconsider nyo rin ako. Ganon din naman kay Sweet Kamote. Thank you sa iyo sir. At natutuwa siya sa video natin na sa sobrang daming trabaho din ay kahit pa paano nakakapag-relax sa pamagitan ng panunood ng ating video. Kaya pala buhay siya oh. May ugat na oh. Ayan. So goods ito. Yung buko nito sa loob. Buko ang tawag nun eh sa Bisaya. Iuwi ko, pakain ko sa anak ko. Sayang eh. Yan oh, may ugat na. Solid yung mga ugat. Ganun din sa'yo sir, kay Boss Joe Adventures. Salamat sa'yo sir. Mga ibang giver natin ay galing din o nasa ibang bansa, mga nagtatrabaho. At yan din kay solid si Lost Traveler. Salamat sa'yo sir ha. Napaka solid mo. At syempre ang ating yung donor ng ating gulong si Piggy Bite. Napaka workaholic ng tao na yan. Nasa Canada. Ayan o. Wow. Iuwi ko to mga kapatid. Tuwang-tuwa yung anak ko nito. Bibigay ko yung buko sa ilalim nito. Hindi ko naman alam na tutubo na pala. Alright. Napulot lang dito sa ito sa mini forest na ito. Ayun. Kumulo. Tayo ay magtimpla ng ating Milo. Pampantok. At depende yan no, kasi yung iba pagka nainom ng kape o kaya anumang inumin hindi inaantok. Sa akin ho ay ewan ko ba bakit inaantok ako pagka nainom ako ng ganito. Yung mga na-mention ko lang ngayon sa mga super thanks sender ay yung mga nabasa ko lang as of the moment, kasi meron pwedeng habang tayo ay nagbablog dito ay merong mga nagsisend ng super thanks. Salamat sa inyo mga kaibigan ha. At syempre sa mga viewers, ang laki ng tulong ninyo mga viewers ha. Huwag kayong dyan. Kaya maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Yung mga magsisend pa ng kanilang super thanks ay sa next na video
ay may mention ko rin kayo. Kung patuloy ka pa rin na nanonood sa aking video at this moment, in this part of my video, ay nais kitang batiin na Merry Christmas. Kasi itong video na ito, ginawa ko ito specially para i-upload ko December 25, 2024. Merry Christmas sa'yo kaibigan. Kung ikaw man ay nalulungkot sa anumang dinadanas mo sa buhay mo ngayon at dinadaanan mo na field ng buhay, mahirap man, challenging, malungkot, kasiyahan, sa lahat ng part ng buhay natin ay magpasalamat pa rin tayo kasi buhay tayo. Ako nga may matindi rin akong dinanas at lahat naman tayo dumadanas ng pagsubok maaring tinitest lang tayo ng Panginoon. At lahat ng yan testing. Kasi ano yan gradual, para tayong stairs or humahakbang sa stairs or sa hagdan. Pag nalampasan mo yung step 1 na akala mo napakahirap na at talagang gusto mo nang sumuko, pero nalampasan mo, alam mo kapatid, kung nagtagumpay ka dyan, yung susunod mas malala pa. Ganun yan. Ang buhay sa mundo ay hindi naman talaga pagaan Actually, habang tumatanda ka, habang nagmamature ka, mas pabigat ng pabigat ang iyong responsibilidad. Kung akala mo tapos ka na sa pag-aaral mo, nakapag-asawa, meron ka ng anak, meron ka ng trabaho, na-promote ka na, ang ganda na ng position mo sa trabaho mo, pero still, meron pa rin mga problema tayong kinakaharap at mas malala pa nga kaysa dun sa mga dinanas natin ng mga nakaraang taon o nung kabataan natin. So yun, ganun talaga yan, kasama yan sa buhay. Ang hirap kasama talaga yan. At magtatagumpay lang tayo, gagraduate lang tayo sa mundong ito pag tayo kinuha na ng Panginoon. Kaya ang malaga doon talagang nasa puso mo si Jesus Christ, tinanggap mo bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Pagsisihan mo na ikaw ay makasalanan, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Lahat naman tayo makasalanan Ako makasalanan, lahat tayo makasalanan. Pero pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, patatawarin ka niya. Iyan yung essence ng Christmas. Hindi man talaga natin alam kung ano yung specific na date, na month na ipinanganak si Jesus Christ. Pero siya ang rason kung bakit may Christmas. So ayan, nag-apoy ako sa labas mga kaibigan para may tabo yung mga ahas o anumang mga masasamang nilalang at nang tayo makatulog ng maayos. So ayan mga kaibigan, ay matutulog na tayo. Ang ating oras ay 11:49. Ayan. So gabi na at yan, umuulan-ulan pa. So hanggang bukas mga kaibigan, hindi na pala. Kasi madaling araw pala ako mga kaibigan dahil Saturday ngayon. Ayan, Saturday. Ayan Saturday, December 21 ay Sunday bukas. At may obligasyon kasi ako sa church, kaya hindi ako pwede talaga pag Sunday. So pag madaling araw na akong aalis, sakto pagkagising ko ay aalis na ako. Wala na siguro tong ulan, hindi na siguro ulan naman. So thank you sa pagsama sa akin sa video na ito. Dito ko na siya tatapusin dahil tulad nga na sinabi ko, madaling araw ako bukas at wala na kayong makikita. Dahil sa pag-alis natin bukas ay hindi na ako magbibideo para hindi na rin yung maabagano tong video natin. So I hope na na-entertain kayo sa video ko. Maraming salamat. At sa susunod nating video, samahan nyo po ako ulit. Bye bye for now. See you on the next videos.